Kasado na ang malawakang protesta ng iba't ibang grupo kontra korupsyon sa November 30. Ang ilan, ipinapanawagan din daw ang pagbibitiw ni na Pangulong Marcos at VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan, si Kari Cator. Mula nang magsagawa ng mga protesta gaya noong September 21, wala pa ring nakukulong kaugnay sa flood control scandal. Kaya sa November 30, kasabay ng Bonifacio Day, muling magsasagawa ng malawakang rally kontra korupsyon ng iba't ibang grupo sa Rizal Park sa Maynila. Kabilang dyan ang Kontra-Daya na ipapanawagan na rin daw ang pagbibitiw sa pwesto ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na anilay hindi inosente sa isyu ng pangungurakot. Galit na po talaga yung malawak na sambayanan. Ang pangunahing panawagan po talaga is the resignation not just of the President but also of the Vice President. Kasama na rin yung iba pang mga sangkot sa anomalya. Flood control project man yan. Ayon pa sa grupo, dapat magkaroon ng special elections sakaling maparesign ang Pangulo at Bise. Kailangan daw ng transition committee para rito. Kaya yung mga bubuo sa transition committee, hindi mula sa mga dynasty, hindi mula sa mga mayaman at makapangyarihan. Kasi lalo lang nilang i-hijack ito at saka baka mamaya baka gawin pa nilang tuntungan yung transition committee para lumago yung kanilang negosyo. Hindi po mangyayari yon. Hinimok naman ng grupo na makiisa ang Iglesia ni Cristo sa gagawing protesta sa November 30. Napakalaki ng inyong crowd noong kayo ay nagrally sa Luneta, sa Quirino Grandstand to be more precise. Why not bumalik kayo roon sa darating na linggo, sa susunod na linggo po, para po makiisa. Matatanda ang nagpasabog si Senador Amy Marcos sa nagdaang INC rally, bagamat walang kinalaman umano sa politika ang protesta. Isiniwalat ng presidential sister na gumagamit umano ng ilegal na droga ang kanyang kapatid at asawa nitong si First Lady Liza Araneta Marcos, bagay na pinalagan ng palasyo. Pero sa issue ng flood control, partikular sa pagpapaaresto sa mga sangkot, marami ang hindi pa rin kontento sa ginagawang hakbang ng gobyerno. Sobrang bagal. Kung may mas babagal pa sa Pagong or sa Suso, sila na siguro yon. Isa sa mga idinadawit sa issue ang dating kongresistang si Zaldico na hindi pa rin umuuwi ng Pilipinas. Una nang naglabas ang Office of the Ombudsman ng arrest warrant laban sa kanya. Inaasahang isusunod na rin ang red notice sa Interpol. Pero ang PAOK hindi pa masabi kung kailan nga ba maaaresto si Ko. How long will it take? Depende na po yan dun sa Secretariat. I do recall it took us more than 2-3 months. So, tingnan ho natin kung ano magiging kahinatnan po niyan. Pero for sure, meron na hong magpapasko sa mga kulungan. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Handa na ang hanay ng pulisya sa Metro Manila para sa gaganaping trillion peso march sa November 30. Ayon sa National Capital Region Police Office, mas pinaigting daw nila ang mga hakbang para maiwasan ang mga gulo sa kilos protesta tulad ng nangyari noong September 21. Mas aagahan daw ang pagde-deploy ng mga pulis at paiigtingin ang monitoring lalo na sa mga lugar na pagdadausan ng rally tulad ng Menjola at Ayala Bridge. Giit pa ng NCRPO, hindi raw ibig sabihin na dahil mas pinarami ang presensya ng pulis ay tangka na nilang sugpuin ang protesta. Layon lang daw nitong protektahan ang mga lalahok sa rally, ang mga commuter at iba pang residente. Lahat din daw ng kanilang pulis ay inutusan ng panatilihin ng disiplina, respeto at ang papagpatupad ng maximum tolerance sa kilos protesta. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.